Muli po ating buksan ating mga Biblia sa John chapter 13. John chapter 13. Okay, kung kayo po ay nariyan na, hiling ko pong muli bilang respeto po sa pagbasa ng salita ng Panginoon ay tayo tumayo at basahin natin ng sabay-sabay verses 1, 2, and 3. Actually, hanggang 30 po yung mensahe, but let's just read 1 to 3. Kung nandyan na kayo po, sabayan niyo po ang inyong lingkod. Verse 1. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God. Pagpala ng pinumpo, ang pagkabasa ng kanyang salita. Sumagit tayo po na manalangin. Muli, O Diyos, salamat po sa pagkakataong ito, Ama, na maibigay ng ang iyong salita, Ama, na iyong kinintal sa puso po ng inyong lingkod. Bilang inyong yun, O Diyos, binigyan ng pagkakataon sa pamamagitan namin, Pastor, to be the channel of your word, to be preached. At nawa, O Diyos, hindi lamang ito may pangaral, tumimo ito sa puso po ng bawat isa. Mangusap po kayo. We are here not just to be entertained. I believe we are here to be blessed. We are here, O Lord, para makausap nyo kami, mapakinggan ang inyong salita. Upang madala namin ito, mapasiglat, mapatatag, mapalakas kami sa aming pananampalataya. Kagaya ng awitin po sa choir, by faith. And we should not walk by sight. Kaya tulungan niyo po kami, lalakaran namin, Ama, ang spiritual na lakarin bilang isang inyong mga anak. Muli, aming hihayag ang mga pagkukulang, mga kasalanan po na siyang amin nagawa sa inyong harapan. Ganon din, Ama, alalayan niyo yung lingkod. At patuloy na itago sa likod ng Panginoon at siyang makita. Pastor Manay at kanyang grupo po, yung kanyang pangangaral mamaya, ngayon na rin po at sa mamayang hapon po, ingatan niyo rin po sila hanggang sa makabalik sila. Ito'y dalangin namin po, Diyos. Sawin niyo po gawain ng Diablo sapagkat ayaw niya na ang iyong salita ay maipapahayag. Ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat po. Tayo ay makaupo na. Meron pong isang bata to make my illustration na isinilang nung Monday, November 23, 1988. At nandoon po yung pag-iingat at pananalangin na yung plano ng Diyos sa kanyang ama at ina at mga kapatid ay maging masaya naman. At nandoon po yung kanilang pong kagalakan na masilayan yung baby na parating na. Ganoon po. Then sa pagkasilang na po niya, ay tuwan-tuwa din naman sila po. Pero mayroong problema. Mayroong problema. Dahil in-express po ng mga doktor yung concern over several physical problems na na-detect nila. Meron siya pong club feet, dikit-dikit yung kanyang paa. Ganon doon po. At hindi siya makadodo. Kinasak. Hindi siya makasipsip. At tinawag nila ito po na extreme unique metabolic disorder. Sa mga doktor po, hindi ko maintindihan to. At ang medical term na ginamit nila po is Zellweger syndrome. Zellweger syndrome. Ito po ay very rare siya at hindi maiiwasan. At sabi nga po ng mga doktor na it rarely allows ang baby na mabuhay siya po ng 12 months. At isang siyang nangyari po, wala pang 12 months, wala pang 1 year, patay. So, yung damdamin ng mag-asawa ay talaga namang masakit. At yung kanilang longing sa baby nila ay ganun po.
Then pinagbawalan na siya na magbuntis dahil ganun ang nangyayari. So yung mga gamot at mga na binigay sa kanya para huwag na siyang magbuntis, in-apply, ininom niya. Maya-maya may balita ulit. Another day, buntis na. Buntis na naman. So, iba takot. Nako, bakit nagbuntis? Di ba may minom na siya ng gamot, wala na siyang mabuntis. Ganun po. Ba't nabuntis siya? So, kanila pong kinumport siya at kanilang pinagbatayan po yung buhay po ni Hannah. Na nung may give up niya po yung anak niya po para sa gawain ng Panginoon, pinalitan ng Panginoon ng marami. Kaya ang sabi ng mga kaibigan, baka yan ang plano ng Panginoon, yung bighati at yung pagkawala ng baby ay papalitan ng Panginoon. So na-cheer up nila siya sa kabila nung masakit pa rin yung damdamin nila doon sa namatay. Dahil namatay nga sila ng isang baby. Ganun po. So happened, the same. May Zellweger syndrome na naman. The same thing. Hindi tumagal, patay. Opo. Kaya yung naalala ko si Job na patong-patong na. Yung naranasan niyang suntok o hamon ng kanyang buhay. Ganoon po. Kaya lumapit siya po sa kanyang kaibigan at humingi siya ng prayer na palakasin silang mag-asawa at kanyang mga anak. Kasi may nauna pong anak na maka-cope up pa rin sila sa pagpapatuloy sa pananampalataya. At particularly hiniling niya, itong babae Nancy, ang kanyang pangalan po, kung naririnig niyo po, ito pong Guthrie. Nancy and Daniel Guthrie. Sila po ito. Ay hiningi po sa kanyang kaibigan na pag-pray sila. Pero higit sa lahat na hiniling niya dahil sa hopelessness nila at saka halos gusto nilang bumitaw. Kasi Christians na sila, they are in the ministry. Ganun po, at halos din nila makayanan. Yung inalaw ng Pinoon sa kanila pong buhay. Yung baby pamantin na unang namatay, pinangalanan nila ng Pag-asa. Yung sumunod, faith. But God still claimed them. God still claimed them. Pero itong maganda po, in the midst of that suffocating nightmare na kanilang naranasan po, ay nandun pa rin po na nakayanan nilang mag-focus, able to minister to their family sa coming weeks. And with all their heart, especially Nancy, ninais niya po na bawat salita at gawain at kaisipan and detail, nawa ang Diyos ang mag-glorify. Yun. Amen, mga kapatid? Sa kabila ng kanilang bangungot, ang ninanais pa rin nila ay mag-glorify ang Diyos. At naroon po higit sa lahat na kanyang hiningi is, please pray for my patience and thoughtful sensitivity within the home. Yun ang isang hiling niya po, particularly. And please pray to me, for me and for my husband na yung dumi ng mga kamay ni Jesus ay manatili sa aking kamay. That death of the Lord Jesus Christ ay manatili sa aking kamay. So ano po ba yung dumi na yan na sinasabi po ng mother po na ito? Ninanais niya po na paglingkuran pa rin ang Panginoon at maitanghal niya sa kanyang buhay. Ninanais niya po na ipag-pray po nila na makayanan pala nilang ipag-pray ang iba samantalang kailangan nila ang prayer. Hiniling din nila na makayanan pa rin nilang tumulong sa iba samantalang sila ang nangangailangan ng tulong.
Hiniling pa rin po niya, karugtong po na makaya pa rin nilang magbigay ng kanilang salapi or something buhay sa iba. Habang sila din po ay may mga kailangan na rin silang gastusin. Hiniling pa rin nila na yung mga hurting, yung mga na mayroon pong mga problema na iba po ay kanilang matulungan, samantalang sila ay nasasaktan na din. So, what a beautiful prayer. Naroon po yung kanilang willingness, yung humbleness, yung kanila pong obedience, at yung kanila pong kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Kaya still, sa kabila po ng bangungot niyan, hinihiling pa rin niya yung duming yan mula sa kamay ng Diyos na mapasakamay nila. Kaya, naroon po yung kanilang kalagayan po na mauunawaan po natin. Kaya kung ating dalhin sa ating pong buhay, yung mga kapigatan nito that it can overwhelm problems, pains, pressures, naharap na terrifying challenges ng iyong buhay, ano po ang iyong gagawin? Ano yung ginagawa? Kayo po, pagka kayo po ay nakaharap ng ganito po o any problem po, anong yung ginagawa? Ang iba po, lalo kung Sabado night, Friday night, unbeliever, they go there sa mga red lights or something at mag-happy-happy. Nakala nila sa pamamagitan happy-happy na kanilang gawin, malimutan nila ang problema nila. Nilulunod nila ang kanilang sarili sa drugs. Nilulunod nila ang kanilang sarili po sa alak. Nilulunod nila ang kanilang sarili po sa barkada. Uuwi sila the same. Ampaw pa rin. Problematic pa rin. Kaya nga po, mga kapatid, napakagandang makita po natin dito na huwag ganun. Kagaya po ni Nancy and Daniel Guthrie, hindi sila kumalas sa kamay ng Diyos. Doon sila kumanlong sa kamay ng Diyos. Amen, warit? Nakita nila na ang mas maganda at mas makakatulong sa kanila ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, as we isa-isahin ang aking mensahe po at pagpasensya niyo pong yung lingkod, ako'y nagnanais din na magkaroon ng tablet. Pero yung prayer ko hanggang ngayon, hindi ko pa rin na nakakamtan. But I know, God will give. Kaya, ito lang muna tayo. Kaya pakinggan nyo na lang po na maigi yung aking pong babanggitin and may God bless us. No? Kung ganun yan po ang kalalagayan po natin, kagaya po ng mag-asawa pong ito, maganda po na sadyain nating baguhin ang ating focus mula sa ating sarili patungo sa Panginoon at saka sa iba. Iyon ang ginawa nila. They deliberately changed their focus from themselves, their hurts, pains, to the Lord and to others. They continually serve God. At nais nila po na yung kanilang mga kamay ay madumihan, na kagaya po ng illustration ngayon po sa ating pong aaralin, sa example po ng ating pong Panginoon, on the night He was betrayed. Here, makita natin po, sabi diyan po sa verse 1, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour was come. Tingnan niyo po yung salita yun po. Jesus knew that His hour was come. Yung oras na niya ay dumating na. Ano? At ang kanyang turo po ay pinapakita po sa general public ang tatlong main groups ng mga tao nung siya po ay bago tumungo sa krus. Yung mga tao pong ayaw sumampalataya sa kanyang claim na siya ay anak ng Diyos. Yun yung isang grupo. Ayaw nilang maniwala na siya ay anak ng Diyos. At yung pangalawa na
claim ng ating Panginoon Kristo po na nais kong marinig po natin po yung sumasampalataya naman sa Kanya pero itinatago nila yung kanilang pananampalataya. Para si Joseph Arimatea. No? Tumanggap sila sa Panginoon na kanilang sariling tagapagligtas pero they are unknown. Nasa tabi-tabi. Hindi mo alam kung Kristiyano ba sila o hindi. At yung pangatlong grupo po ay yung mga kinain na po ng pagseselos at galit at actively they are plotting the death of the Lord Jesus Christ. Yun, yung mga priests and politicians. Sa kanilang inggit. Kaya ito po yung tatlo pong nakapaligid po sa Kanya. So you will see yung pressure na nararanasan po ng ating pong Panginoon. And in the midst of this tremendous stress and tension, on the Thursday evening, bago po yung kanyang crucifixion ng Biyernes, ganun po, ay sinabihan niya ang mga disciples niya, sa upper room tayo, doon tayo. His tensions and stress is already there, but he is still there to encourage his disciples. Let's go and let's eat. At sinasabi ng Biblia doon, nagkantahan pa sila. Kaya nag-retreat sila sa upstairs room somewhere in Jerusalem at pinaglingkuran sila. Kaya yung kanyang kamay ay nadumihan. Oho. Yung dumi nung kanyang disciples nasa kanyang mga kamay. Kaya pamagatan natin ating mensahe po, more of his dirt on my hands. More. You know, nagpapasalamat ako sa mga concerns. Ako po, na 37 years na ring pastor, nasa ministry. Sometimes, naiinggit ako sa mga namamasyal na pamilya, naiinggit ako sa may pasyal ko ang family ko. Minsan, di namin magawa. Because, the ministry is calling us. The ministry is not allowing us. And even today, I am trembling because your level, the level of our pastor is higher than me, and I am below him, and I don't know how to reach you. Nangangatugho ako kung paano ko kayo kakausapin. Kaya, naroon po yung mga concern na, uy, magpahinga naman kayo. Pag alas 5, ano na. Yeah. We may do that. But sometimes we can. Nilalagay ko na lamang sa aking alaala, mag-aking asawa, is, I will go the extra mile. Hello? I will go the extra mile. And sometimes di ka matigil. At naroon po yung kailangan mong gawin dahil someone must do it. Amen mo rin? Someone must do it. Now, ang kamay ng Panginoon ay nadumihan ng mga dumi ng mga paa ng kanyang disciples. Kaya po una ko pong makita po natin, verse 1. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Their dirt was on his hands, in service offered willingly. Yun po ang una po. In service offered willingly. Ang sunod po is in service offered humbly. Ang pangatlo po, in service offered obediently. Yan po yung tatlong punto po na nais ko pong i-drive. So balikan natin po. Their dirt was on his hands and he wants them to see it. That dirt in their hands. So in service, to show it is
He served. Jesus served. Nakuha na po ba? Ito po ay Passover feast na po, Paskwa, piyesta ng Paskwa. Yung pag-aalay ng lamb at pag-aalay na rin po sa Panginoon si Kristo upang siya ay mamatay para po sa kasalanan natin. Yung gabi na yan po na tahimik ay nabasag ng ingay ng 12 disciples. Habang paakyat sila sa outside na, kung alam niyo po yung paano yung bahay sa Jerusalem. Paakyat sila sa labas ng hagdan papunta sa rooftop. At nandoon po yung inn o yung upper room na kanila pong pupuntahan at magsama-sama. At naroon po yung kakatapos po na, because this is springtime, yung panakanakang ulan, nagagawang maputik po yung daanan nila, pati yung mga pathways nila sa syudad ay nababasa. At alam niyo ulit po, ang promised land na yan po is, kapag nababasa ang lupa po, minsan umaabot po ng 3, 4 inches yung putik at lumulubog yung paa. Lumulubog yung paa. Kaya pag akyat nila doon po, immediately malamang naghanap na sila ng unang focus ng mata nila yung langganita na may tubig at pamunas. At hahanapin din nila po, you could imagine, yung servant na may hawak nito at siya ang maghuhugas. But at that night, wala silang nakita. Wala silang nakita. Kaya, naroon po yung pagnanais na nakatayo sila sa may pintuan at nagnanais na, sino kaya, nasaan kayong servant? Ba't wala siya? Tinginan sila. Imagine niyo, nagtitinginan sila. Tapos biglang salita isa, Bartolome, ikaw na lang. Ha? Ba't ako? Ba't ako? Kayo na lang. Nagbibiro ba kayo? Hindi ko naman trabaho yun eh. Hindi ko naman trabaho yun eh. Pedro, ikaw na lang. Ikaw na gumawa. Ay nako. Ako leader ninyo? Ako gagawa? Dapat isa sa atin. Kasi never. Ayoko. Gawain ng servant yan. Kaya malamang ma-imagine mo pa rin na patuloy. Si John, the beloved, nakatingin kay Pedro. Dahil si Pedro nakatingin din sa kanya. No. No. So walang kumikilos. Lahat sila po, not me, not me, not me. And James said, remember that we are the sons of thunder. Maghuhugas kami. Diba James and John, the sons of thunder? Kikidlatan ko kayo. So, malamang si Judas naman, punong-puno ng putit yung kanyang paa. Kinagat niya lang yung labi niya, dumiretso na doon sa table. Putik na lahat ng dinaanan niya. Walang pakialam yan eh. Dumiretso na siya. At habang nagtatalo, nagtutulakan sila kung sino yung maghuhugas ng kanilang mga paa. Kaya yung casual listener po, mararamdaman nila at malalaman nila kaagad na itong mga disciples na ito po ay nagkakaroon na ng tension, nagkakaroon na po ng bangayan. Mga disciples na ito. Nagbabangayan sila over kasi they are now in doubt because they knew that Jesus were going to leave and now they are positioning themselves who will be the highest. Hello? Kaya walang bumaba. Walang gustong maghugas. Walang gustong pupunta sa CR. Bumahana dahil sa may umihi, iniwanan lang. Ano? May tissue. Mga kapatid, pagka naman may tissue kaya't bubble gum, huwag nyo na ilagay dun sa urinal. Madalas ako namumulot sa loob ng urinal eh. Sabi nga ni Erap, kung hindi ka rin lang naman marunong maglinis, huwag ka nang magkalat. Makakatulong ka pa.
Hello? Huwag ka nang magkalat. Tama, di ba? Pero dito po, they are now fighting, debating who will be the first. And they don't want to do that menial job, a servant's job. They don't want to do it. No, 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 no. Kanya-kanya silang rason, kanya-kanya silang dahilan. Oh, very common. Kanya-kanyang dahilan. Walang oras. Yes. Unang-una po ay yung makita natin yung willingness ng Panginoon. Habang sila po ay nagtatalo po, pagdating dito po sa verse 4, he riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. You know, ayaw ni Nelson, ayaw ko, ayaw ni Roger, ayaw ni Joseph, tumayo si pastor, siya na lang. Dahil dinaanan namin lahat yung basurahan na tinumba ng pusa. Pagkatapos natin kasi may scavenger, mga pusa, mga basura. Kaya dapat talaga na ililigpit ka agad dyan. Opo. Si pastor na gumawa. Kung nakikita mo siya, hindi ka ba mapapahiya? Hello? Ba't siya na ang gumawa? Ba't siya na? Ayaw nila lahat. Enter ang Panginoon. Dahil nakita niya na yung problema nila. At alam niya yung kanilang problema. So tumayo ang Panginoon po when it's not convenient. Yun ang aking subpoint. When it's not convenient. He willingly do what others don't like to do. Tumayo siya. Now, I said, when it's not convenient. Bakit hindi ko nasabi ko po na inconvenient sapagkat, yes, ang Panginoon, siya ay Diyos, ang galing sa langit, bumaba. Siya ang tagapagligtas. Hello? Hugasan pa ang paa mo. Hugasan pa. It's hard to imagine a worse time to think of serving others dahil sa kalalagayan niya. Pressures, tensions, nightmare, nakagaya Nancy na po. Ang Panginoon po, mayroon yung nightmare. Alam na niya na oras na niyang mamatay. Alam niya rin kung paano siya bubugbugin. Alam niya rin kung paano siya papatayin. Alam niya rin kung anong gagawin na duduraan siya. Alam niya rin kung paano siya alipustahin na alam niya. Mabigat yun. And yet, tumayo siya. It's not convenient for him to do that sapagkat may pressures na siya, may problema na siya, but nothing will going to do it. Hello? You know what? Yung mga ginastos natin sa medical po, ang laki. Umabot ng 100 po. Plus 1,000. And all in all, lahat ng gastos po, VBS, medical, anniversary. Kasi nais ni Pastor po na i-feedback ko, kaya in-incorporate ko na dito. Ay umabot po ng 665 yata or 666, mamalis. 1,000. More than 500,000 po. Galing sa inyo yun. Galing sa ating lahat yun. And praise the Lord. God provided. Namatay ng kuryente na nakaraang Sunday, kaya hindi niya na-i-report. Yun sana ang sasabihin. Pero inalaw niya na pong hapon na niya in-announce. At sinabi niya ako na, i-feedback mo na lang dyan. I-feedback mo na lang. Kaya sinasabi ko na lamang sa inyo po yung summary. Sinasabi ko na lang sa inyo po. So that's how God blessed us.
And now, hindi tayo titigil dyan. Your word, your message, your soul-winning effort becomes nothing if you will not follow them through. Your money, your above point million po, 0.5 million po will come into ashes and nothing if you don't go and follow them through and visit them again. And who will do it? Hello? Amen po ba? Allow me. I don't want to offend anyone, but I want to encourage anyone. Sa grupo ko po, sa Gunjun, no one come. No one. Inaasahan ko sila. Pero you know, ang ganda ng resulta. Basag agad yung pader nila. Ilan yung nawin natin, Brother Mar? And God gave us many souls. And they are so very open. When we say kami sa medical, kayo po, upo kayo. Very open. And all of them, when we follow them through, do you know what you receive? Nung ikaw ay tinuruan ng salita ng Pinoon? Opo. Jesus. Now, are you sure? If you are going today to die together, are you sure that heaven is going to be your home? No. Basta alam ko lang pero hindi ko sure eh. Ayun. Yun ang mga follow-up ngayon. So doon na namin ngayon dinatrive na, ganito po, ganito yon. Yang tinanggap niyo po, ganito, ulitin mang kaunti, and then, dalhin mo na sila sa assurance. You see? We are telling them that, yung tinanim mo, wala. Brother Mar, di ba, lahat ng tinanong natin na nanggaling sa medical, at tuwa-tuwa sila, may 3 nabunutan, may 2, may nangihinayang kasi may trabaho daw siya kasi pumunta sa atin. Nandito na siya, hindi siya nagpabunot kasi magbubuhat siya ng mabigat, kaya hindi siya nagpabunot. Kaya misis na lang niya, tinatlo ng misis niya, ng ngipin. Oh. At yung 4 nilang anak, nasulwin ko yung 2, nasulwin ni Brother Mar. Si Brother Nelson sa si Sam. And God gave us many souls. Kahapon, 4 lang kami. Humabol si Brother Greg, pero next time, Brad, kahit ugod-ugod ka, akayin ka namin. Because we know your willing-heartedness. You want to do it because someone don't do it. Hello? When it's not convenient. When do you think that will be? Kailan ka magkakaroon ng oras? When you have more money? More free time? Kailan? More energy? Kapag malusog ka, kailan mo gagawin? Pag may maayos na akong trabaho, pag mayroon na akong maayos na church, pati church na damay. Nagiraso ng church. Kapag ikaw ay galing na sa school, out ka na ng school, kapag nag-asawa ka na, kapag nag-start ka na ng family, kapag iyong anak ay nasa school na, kapag iyong mga anak ay nag-asawa na at kayo na ang naiwan, we will wait for that time. Why? People are dying. People are going to hell. Hello? Why di natin i-change yan? Instead of manufacturing many reasons why you cannot do it, manufacture many reasons why you cannot do your part in this part of this world and do what the part of God. In my experience as a pastor na rin po, when soul winning na po and visitation comes, maraming tumutupi. First Thessalonians chapter 2, sinabi doon,
Pag-pray niyo ako, sabi ni Apostol Pablo, because the devil is hindering me. I am going to visit you. I am going to follow you up. But the devil hinder me. The devil will give you many reasons why hindi mo magawa. Marami kang idadahilan. Bigla ka nakaisip. Biglang may gagawin. Kasi wala yung puso mo dun eh. Hello? Wala eh. Kaya marami kang idadahilan. Jesus did it when it's not convenient. Secondly, Jesus did it when it's not commended. Wala nakakapansin sa kanya. Oho, walang nakakapansin sa kanya. Kaya sabi sa verse 2, and supper being ended, the devil, napansin nyo? The devil, having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Simon's son, Judas. Ayan. Kaya pati sa mga sasakyang jeep, kilala siya. God knows who does not pay. Kilala siya. You see, Christians, the devil is always at work when salvation will going to work. Hello? He may use someone, and one among them. Hello? Nung nag-message ako po, sinabi ko, pag sinagot nila ako, sana i-PM nila sa akin. Kasi once na sumagot na po sa general chat namin, sa group chat namin, narinig na ng iba, magdadahilan na rin yung nakarinig. Kasi mayroon ng isang umatras, nagsabi na. Hello? Kaya sana sa i-PM na lang nila ako, huwag nila akong sagutin sa ano. Kasi ganun yun eh. Pag may isang umatras, nai-impluensyaan ng iba. You got my point? Nai-impluensyahan. Yes. Si Judas po ay present at that time. Hindi ho disgrasya lang na nandyan siya. May plano ang Panginoon na gustong ipakita po sa kanila. Kaya Jesus handpicked him at maging isa siya sa mga disciples. Kaya naroon po mga kapatid yung kalalagayan niya na kung saan, na unawain natin po na kawawa naman si Judas na ginawa siyang Judas. Hindi, pangalan niya yun eh. Kaso dahil sa pangalan niya at ginawa niya, Judas na naging masama na. Oho, dahil sa ginawa po niya at sistema niya. Na trinidor niya ang Panginoon. So, siya ho, ay binigyan naman talaga ng pagkakataon 3.5 years na nakita niya magpagaling Panginoon, nakita niya siya ay magpalayas ng diablo, nakita niya lahat ng ginawa ng Panginoon for 3.5 years. Napakadami niyang pagkakataong tanggapin niya si Jesus na kanyang sariling tagapagligtas. But it is already predicted na hindi siya kasama doon sa mga tatanggap. That's why napili siya. Just for this moment. Hello? Just for this moment. Because no believer will do what Judas did. Unbeliever lang ang pwedeng gumawa niya. Kung tanongin niyo po yan, even if nandoon yung walang praise, wala pong recognizing ng kanyang ginawa, just the Lord do it silently. No? Yung kanyang damit ay kanyang yung kanyang girdle ay kanyang nilagay sa kanyang girdle. Yung lumot sa tuwalya, nilagay niya sa kanyang balikat. At habang yung kanyang po, nilagay po, umupo, nag-squat siya para maghugas siya. Dari dalawa yung bukas. Dari dalawa. Pwede natin kung maigi po mga kapatid.
Listen to this. Nung hapon po na yan na, o gabi na, ay dumating na siya. Ready na po lahat, nandoon na po. Then, mabigat ito kay Judas eh. Let me just read verse 3. Jesus, knowing that the Father had given all things unto his hands, and that he was come from God, and went to God. Dito po yung mensahe na kung saan alam niya kung ano po ang kanyang gagawin at kung ano po yung kanyang pong mangyayari po. And in the presence of Judas, and in the presence of the 11, and all of them, nung ito po ay hindi po commended, not convenient. Pinakita niya sa kanila na gawin kung mayroong kang pusong gawin ito. Gawin. If you have that willing-heartedness to do things, hindi ka aatras. Pwede mong gawin po lahat. It was the full knowledge of his own exalted position and power and glory and greatness and authority na siya ay naglingkod sa kanyang mga disciples. Napansin niyo yun po? Yung service na kanyang ito hindi ito po compatible with one who is the Son of God, the Messiah, the King of Kings and the Lord of Lords. Yet Jesus demonstrated the full extent of his love by serving his disciples willingly. When it was not convenient, when it was not commended, when it was not compatible with his true position. King of Kings and Lord of Lords, go down, wash their feet. I don't know if Bongbong will come here at hugasan ng mga paa nyo. Sa kanila pong manner po nila is, kung Western po is umuupo ng mga upuan na ganyan sa mga kainan, di po ba? Kaya minsan, kung yung nakikita nyo yung sa kainan yung Lord's Supper or your Last Supper picture nila, hindi sila nakaupo sa mga ganyan. Ang manner nila, they are reclining. Naka-recline sila, nakatagilid sila sa ganun po. Yung ulo na at kamay nila towards po sa table. Nandun yung pagkain sa mga ulunan nila. Doon po. At maaring nakatiklop ang paa nila, ganyan po, at ano po. At kapag hindi sila mahugasa, maaari baka mamaya yung mukha ng isa, nasa paa ng isa. Yung baho ng sandals, yung mga panahon nila. Nung hinubad nila ang kanilang mga sapatos, tsinelas, maamoy mo, kung ano may mga napakala, maamoy mo. When it's not compatible, because He is the King of Kings and Lord of Lords. He is the Savior. Hinayaan niya po na bumaho yung kanyang mga kamay sa mga paa. At naglingkod siya sa kanila. Amen po? Naglingkod siya po sa kanila. The Lord Jesus Christ ay may mataas na posisyon. Kung i-apply natin sa ating sarili po, ano po yung posisyon na hawak mo? Sino ka ba talaga? Ano bang posisyon mo? Pagdating sa church, pagdating sa harapan ng Panginoon, ano yung posisyon mo? Are you the president of the company? Are you the chairman of the board? Ang taas, ano? Yes, the parent of the family. Manager of the office.
officer of the bank. Baka ikaw yung pinakamaganda, winner ka sa pageant. Ikaw yung star of the show. Ikaw yung sikat. Ikaw yung champion of the game. At kumakanta mo, we are the champion, my friend. A senior partner in the firm, a chief surgeon, best-selling author. Anong opinion mo sa sarili mo? Hello? Anong opinion mo sa sarili mo? Anong tingin mo sa sarili mo? Pagkaharap mo na ang Panginoon, who are you? Because of the lofty position you hold, at least in your own eyes, sabi mo what service do you think is degrading beneath you? Washing dishes, cleaning toilets. Hindi sa akin nag-ano po, no? Kumain tayong lahat. Tapos na. Yung 4 na Sunday na yan, alam niyo po, naiiwan lagi hugasin sa taas. Kinaumaga ng babaho. Panis. Kaldero po ng mga hinugasan ng... Pag hindi mo inulot na sabunin yan po, maano pa rin yan. Mga trabahong nagmamadali. Because no more people, wala nang gagawa. Kaya ako na rin, list na ako. There are always someone who will do it before matapos ng day po. There is always someone na tatapusin nila. And I'm glad for them. Hindi sa inano ko kayo po ha. I am just giving you a picture. What is your opinion to yourself? Changing the diapers o mowing grass, emptying the trash, ang baho na, nag-overnight na, kumalat na. No. Si Apostol Pablo po, sumulat po from prison cell, ina-exhort niya po the same attitude na gawin ng mga mananampalataya. At ito po ay nais kong dalhin kong kayo sa Philippians. Ito ang attitude na nais po ng Panginoon. Alam niyo na po ito po, Philippians chapter 2. Ito po ang attitude na gusto niya pong makita po natin. Makita ng mga disciples. If you are there now, let this mind, verse 5, chapter 2 ng Philippians, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ituloy niyo po sa 9, 10, 11, anong effect ng kanyang pagpapakumbaba? How repulsive and prideful to think anything, any job, any person, any position, any service, any task, any place. Iniisip natin na ito sa ilalim natin, o nasa ilalim po natin, nandyan. But when Jesus, the Lord of glory, creator of the universe, left heaven's throne and took upon himself the form of a servant, amen po? The way up, pinakita niya po sa mga disciples, the way to go up is to go down. Hello? Ano yung position mo? Bumaba ka naman. Baba naman tayo. Hello? Sino ka sa harapan ng Panginoon? Ano ka? Ang Panginoon pinakita niya, Hoy, Pedro, ikaw, Judas, ikaw, sons of thunders. Nakita niyo ba itong aking... Kaya sabi ko sa hindi disgrasyang nandun si Judas, hindi disgrasya po na sila din sa upper room. God, Jesus Christ, made a solid
pagsasalarawan kung ano ang dapat na gawin ng mga disciples at ng mga Kristiyano. Hello? Oho. Pwede bang bumaba naman tayo? Pwede namang isipin naman natin na kailangan din nila magpahinga. Kailangan din magpahinga para sa mabuti na lang isinare ni Pastor ang pangangaral. Kung hindi, yung sinasabi niya maging 100 years old siya, baka bukas patay na. Oho. The way up is down. Bumaba ka naman muna. Kaya sabi po ni Nancy, please pray for me. More of His dirt on my hands through service that offered willingly. Yun ang panalangin ni Nancy. Sa kabila ng nightmares, bangungot, sa kabila ng bangungot ng Panginoon, sa kabila ng hinaharap na nila po, still they are there. Down to earth. Doing things that are menial. Who are you? What are you? Anong position mo? Now, in service, offered humbly. In service, kanina in willingly. In service, offered willingly. Now, in service, offered humbly. As the dinner progress po, nandoon yung argument nila, yun na. Sino yung sikat? Sino yung may aangat? Sino yung leader nila? Ano? So instead na pleasant na pag-uusap, fellowship sa kanilang prayer meeting, fellowship sa kanilang church, dinala sila ng Panginoon doon para mag-fellowship sila po. Ang naririnig mo, bangayan. Grabe ano. People that will become apostles. Nung sila ay kasi hindi pa sila talaga mature at that time. Instead po na comfortable laughter of good friends, atmosphere, fear of the Lord's Supper with His disciples was, pero it's tension, angry. Yun ang nangyayari. May tension. Ikaw, baka ako, dyan na kayo, uwi na ako. Kasi aaway na eh. Bawat isa eagerly anticipating yung joy, sharing this particular meal with them. And think this is the last meal with Jesus. Hello? This is their last meal with Jesus. Pero nagbabangayan sila. Ayaw nilang gumawa. Ayaw nilang bumaba. It's like cutting each one's throat. They are jockeying verbally for position. Ina-assert nila, ako. Kaya pinong tumayo, gulat sila. Kinuha yung basin, kinuha yung tuwalya. Tinanggal yung outer cloak niya. Napagumba sa atin yung nakalong sleeve ka, nilis mo. Trabaho. Ako nalulungkot po. Bilang self na nag-aasir din po. Salamat sa inyo nag-aasir po. Pagkatapos naman po, may mga sinasabihan ko, iayos na rin mga upuhan ha. Paglakad ko ng hapang-hatan, lumingon ako. Nawala. Kung anong nangyari, nakausap ko sa araw. Kasi ano yung ganito. Okay lang. No problem. Binigyan lang naman kita ng pagkakataon na maglingkod ka sa Panginoon Pero tinanggihan mo ko, that's not a problem to me. We did it. You see, Jesus got up from the meal, took off his outer clothing, at nagsimula na siyang gumawa. Balikan natin yung my time is running out. For he riseth from supper and laid aside his garments and took of a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. You see here, he got his hands
dirtied by their feet. He did that mabahong gawain na only a very lowly servant will do. Lowly servant. Kaya my subpoint po is humbled literally by serving. Literally, Jesus was humble. Humbled literally by serving. Jesus, the Messiah, the fulfillment of Old Testament prophecy, the Redeemer of Israel, the Creator of the universe, the Savior of the world, the King of Kings, the Son of God, Jesus quietly rose from the table, lift up his cloak, pick up the basin, and he served. Grabbing their smelly feet, nangangamoy dagang patay. Grabe. King of Kings. Yung kanilang awayan sa table po, biglang, tigil. Tigil. Kasi yung Panginoon na ang tumayo. Panginoon na ang tumayo. Si pastor na tumayo. Si Ma'am Nida na tumayo. All eyes. Nakatingin na sa kanya. Sinusundan na siya. Kitang-kita na nila lahat. Yung model. Mga kapatid. Wala nang makapagsalita. Frozen na sila. Yung bakayan nila, tatigil na. You see? Kung paano pigilin ng Panginoon ang isipan ng tao. Without one word of rebuke, hindi niya sila pinagalitan. Silently, pumunta lang. Their hearts were stabbed, parang sinaksak with grief and remorse. Sana ako na lang, bakit di ka kumilos? Nakita mo na ba't di mo ginawa? Hello? Nadaanan mo na. Hinanap mo pa si Joseph. Alam mo, yung prinsipyo na yan, natutunan ko kay Ma'am Nida. Nung kami ay workers pa dito, binata pa ako. Tandang-tanda ko po, tiningnan niya ang ilalim ng, ano yan? Piano? Napunasan naman lahat. Pero pag sa ilalim, maalikabok, may basura pa sa ilalim. Ang isinagot ko po nung masabi sa akin, hindi ko area ito. Nakita mo na eh. Tatatandaan ko yung Ma'am Nida. Nakita mo na eh. Kaya mula noon, Ma'am, dala-dala ko yan. Nakita mo na eh. Dala-dala ko yan. Yes. Ito po ngayon po. Pangalawa, under, in service, offered humbly. Now humbled personally, not only literally, humbled personally by being served with thee. Humbled siya dahil siya na ang pinaglingkuran. So as Jesus approached Peter with the obvious intention po of washing his feet, Peter said, no, no, no. Are you going to wash my feet, Lord? Yes, Peter. Remain there, stay there. I will wash your feet. So, no. Peter protested proudly. No. Kaya minsan yung mga gusto namang matulungan, no? Mayabang din. Ano? No, you shall never wash my feet. John verse 8. Peter said unto him, thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. Bigla siya nakarealize. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kung di kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Do you know the gesture of training? Sometimes you leader, paano humawak ng map, ipakita mo, ikaw muna humawak ng map. You leader, paano ayusin na ang congregation, ipakita mo muna. Ikaw ang unang humahawak, hindi yung nag-uutos ka lang, ikaw yung unang humahawak. Amen po ba? Kaya sabi niya, Pedro,
Ganito ko gawin sa iyo ngayon to. Di ka kasama. Listen to that, Christians. If you will not going to be served by Jesus Christ and allow Him to serve you, you have no part. Opo, sundan yung maigi yan po, mga kapatid. Kaya na ma-realize na po, actually na-realize po ni Pedro nung namatay na ang Panginoon at nisalansa, doon niya na nakita na, but here, hindi niya kaagad na-realize. Sabi niya, never wash my feet. It can be a serious wound to our pride, not only to serve, but to be served. Ikaw yung paglilingkuran. No? Kami sa mga senior citizen sa sasakyan, kita mo, matanda, in-offer mo yung ano po? Hindi. Kaya ko. Malakas pa ako. Di wag. Malakas ka naman pala. Tumayo ka. Tulungan ka na. Huwag na. Sana ginawa niyo na kanina. Ang yabang, ano? But here, the Lord of Lords, King of Kings, now is going to wash His feet. Napahiya siya. Taong ayaw, no, sabi niya ayaw niya. Kaya kung hindi ko hugasan pa, wala kang bahagi. Pero, sabi niya, kayong lahat, hugas na. Hugas na kayo. I will just wash your feet to demonstrate something. Ang kanilang manner and customs po o Bible as may ganito. Mayroon silang mga public bath. At doon sila naliligo. Uuwi yan. Sa daan, yung paa nila ulit ay nadumihan. Yung mga tsinelas or sandals or sapatos na po, nadumihan ulit po pagkagaling doon sa public bath. Kapag pumasok sa bahay po, ordinary mo nang makikita sa kanila, yung servant na mayroong hawak po na basin at may hawak na toy, ordinary mong makikita sa pintuan po at bago pumasok po, yung may-ari ng bahay, huhugasan ang kanyang paa, pupunasan ng tuwalya. Common yan sa kanila. Common po. Kaya nung sinabi ng Panginoon, hugas na kayo. But I just need to wash your feet. It means yung hugas na kayo po. Sinasabi, ligtas na kayo. Na-save na kayo. Christians na kayo. Pero nais ko ipakita sa inyo, bilang mga Kristiyano kayo, maghugas kayo ng mga paa. Hello? Serve one another. Katinan niyo po yung salita rito. 13, ye call me Master and Lord, and ye say, well, for so I am. If I then meditate on this, my brothers and sisters, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. We are brothers keepers. And let's serve. For I have given you an example, verse 15, that ye should do as I have done to you. Amen, mga kapatid? At ang maganda dito po, 17, if ye know these things, happy are ye if you do them. Alam niyo mga pinakamasasayang Kristiyano, naglilingkod. Hello? I-practice natin yan. Kahit sa mga Jollibee, ito pala. Yung practice nyo yan. Huwag nyo hayaan yung sermon. Iligpit mo yung kinainan mo. Sa bahay, iligpit mo kinainan mo. Kung alam nyo, gugoliin natin lahat yan, malinis ang paligid. Ayan, tag-ulan na naman eh. Baha na naman. Dahil sa mga basura. Kaya yun po, ang nais na ipakita ng Panginoon. Nakita nyo, eksemplo ko, ipinakita ko sa inyo. Gawin nyo ito. Gawin nyo ito. And lastly, under this, in service, offered humbly, humbled spiritually through submission. Verse 10, and Jesus said unto him, he that is washed needeth not say to wash his feet, but is clean every whit. Hugas na, buong buo. And ye are clean, but not all.
Pansinin niyo yan po, but not all. Saan kaya siya nakatingin nung sinabi niyang, hugas na kayo lahat, malinis na kayo ng lahat, pero hindi kayo lahat? Pansinin niyo, kayo, kanino siya kayo nakatingin? Doon sa dumiretsyong maputik ang paa niya, walang pakialam, dumiretso nito sa table. At maya-maya maghuhudas sa kanya. Hello? Yung maghuhudas sa kanya. Kaya po, naway makita po natin na submission, hindi inaalis ang pagkatao mo, yung status mo. Hello? Tama ba mga kapatid? Yung ikaw ay mag-serve po, hindi nababawasan ang pagkalalaki mo at pagkababae mo, hindi ho nababawasan. Lalo nga nadadagdagan eh. Amen mga kapatid? Kaya, naway makita ng mga disciples po yung sinabi ng Pinoy, naway makita rin po natin. At gampanan natin kung anong katawagan na ninanais po ng Pinoon na gampanan po natin. So, pangatlo po, nais kong pakita natin, not only in service offered willingly, offered humbly, now offered obediently. Na offered obediently. One by one, Jesus had circled the table and washed the feet of his disciples. Paikot. Paikot siya kasi naka-recline sila eh. Parang nakita niyo yung MacArthur's King Arthur's table niya. Na nandun yung mga generals. Paikot. At ang Pinoon, yung general nila, ang siyang umiikot at hinuhugasan yung kanilang mga paa. Isa-isa. Kaya yung nakakabinging katahimikan sa room dahil napahiya na sila, especially Peter po, was broken only when the sound of sloshing water and swishing towel strained. At yung hininga ng mga disciples. Then, pagkatapos din po, yung outburst po ni Peter po, hindi na siya nagsasalita. Pansinin niyo po, tahimik na silang lahat. Tahimik na po. The silence po was finally broken. Ang Pinoon po bumalik sa basin po to its proper place at naroon po yung kanyang towel po na baho na, basang-basa na nilalagay niya pa dito sa kanyang balikat. Putik na, puro putik na. Ganun po. At nagdamit siya ulit po. Kasi sinabi niya sa 12, so after he had washed their feet and had taken his garments and was set down again, he said unto them, know ye what I have done to you? Alam niyo ba kung ano itong ginawa ko sa inyo? Hello? Someone gave their time, pinuntahan kayo para makilala niyo si Kristo na inyong sariling tagapagligtas. Someone discipled you, someone feed you to be strong in your Christian life or lives. Someone nursed you spiritually. Someone nursed you, nurtured you to grow. Ang gandang itanong natin sa ating sarili, alam mo ba yung ginawa sa'yo? Hello? Alam mo ba yan? Naintindihan mo ba yan? Naligtas ka, someone God used. God is there. Yang ginawa ko, naintindihan mo ba yan? Did we understand? You look at the faces of the disciples, di na makaimik, napahiya na silang lahat. Yes, Jesus made sure they understood what He has done by giving them a good reason for following His example. At in-explain niya po, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Ako yan. Ako yan. Yes, you will see, pinaliwanag niya because of who He is. Sino ba si Jesus?
Ang taas ang pinanggalingan niya, pero nakayanan niyang bumaba. He is so flexible to do the bidding of God the Father in heaven. He can do everything. Kaya at sa Pablo po, natutunan na, I can do all things through Christ. I learned to be somewhat, I learned to be na maguto, I learned na mabusog, I learned na ako'y walang makain, I learned na ganito, in anything, I will do it for the sake of souls. Who are you? What are you before the Lord? What is your position? May pagmamalaki ba tayo sa harapan ng Panginoon? You and I are sinners saved, filth cleansed, blood bought, captives ransomed, prisoners freed, spirit certified, glory bound, palangit na tayo po. We are not our own. We belong to Him. You are bought with a price. Your life is no longer yours. It is God's. Why can you not give time? Why can you not manage your time serving your own and serving God? Why? Why? Before I close, isipin mong maigi. Sino ka ba talaga sa harapan ng Diyos? Ulit-ulitin ko yung tanong na yun, sino ka ba talaga? Our lives no longer are to be lived according to what we want. Hello? But according to what He says. We are His faithful servant. Jesus asked, do you understand? Then He emphasized the importance of what He had just said by driving it home. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is his messenger or a messenger greater than the one who sent him. Verse 16. Verily, verily, I say to you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. You and me is not greater than Jesus Christ. But we could not obey Him. And I will close. How could you and I ever think of walking into His presence with clean hands when His are dirty? Ang tagal mo nang hawak ng Bible na yan pero hindi pa rin lukot. Parang bago pa rin. It means di mo binabasa. Ang tagal mo nang hawak yung Bible na yan. Ang tagal nang may prayer meeting pero bakit hindi ka makita? Hello? Ang tagal nang may service ng hapon, bakit hindi kayo makita? Anong ginagawa? Are you the king? What is your position? Where are you? Linis ng kamay natin samantala ang Panginoon ang dumi ng kanyang kamay. Who do we think we are? Why do we think we are exempt from the dirty work when He wasn't exempt, hindi siya exempt? And what is the dirty work? It is showing others and Him the full extent of our love when we are experiencing unbearable pain. Mayroon kang bangungot, unspeakable problems, ang dami mong problema, nandiyan yung pressure mo, nandiyan yung lahat ng may problema sa buhay mo. Problematic na ang Panginoon, pressured na siya, but still He was there, serving there, His disciples. Anong irarason mo na hindi mo magawa na dungisan ang iyong kamay? Anong rason mo? Malinis ang kamay mo, madumi naman sa Panginoon.
unbelievable pressures, Jesus showed them by serving them willingly, humbly, obediently, for no other reasons than because his hands are dirty too. Oh. At nawa, ang Panginoon ay nakausap po tayo dyan po. In conclusion na po, as Jesus and his disciples concluded their evening meal, ayun ho, conclusion na rin sa kanila. He looked around at their solemn faces and their clean feet. Malinis na, malilinis na. With simplicity that rivals that of Jabez. Maalala niyo po yung Jabez prayer? Jesus put the exclamation point in his teaching. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. If you do them. Papayawan ko lamang si Jabez po. Ang tagal na yun, na panalangin niya. Ang hiniling niya lamang is to be enlarged yung kanyang ministry. Hiling niya na ma-enlarge. Si Jabez po ay tinatapon ng pamilya dahil anak siya ng iba. Kaya hindi siya tanggap ng pamilya. Kaya hindi niya tiningnan yun. Tumayo siya, nagtiwala sa Panginoon, Lord, enlarge my borders, enlarge me, bless me. And recently, yung panalangin niya yan po ay naging isang libro. At na-bless ang buong mundo sa prayer of Jabez. Na-bless ang marami. At yun ang sinasabi niya po, if you will do these things, happy are ye. I will bless you. And until now, ang tagal na po, Jabez's prayer is still ringing in our ears. At ating kinukot pa po, kaya bless siya ng Panginoon. Kaya hindi nagbibiro ang Diyos. Amen. Tama, pag sinabi niya, gawin mo lamang yan po. God will going to bless you. Now, ang blessing ng Diyos po, gusto natin lang, kaya marami sa atin nandito kasi gusto natin ng blessing. Gusto natin na ang Diyos ay marinig tayo po. Nais natin po na ibuhos niya sa ating mga buhay po at sa akin po, yung increased wealth or problem-free health or material prosperity, na hindi po ito po ma-obtain lamang po by just reciting a prayer or formula as though ikaw po ay nagrarap ka po ng tapos lumabas yung genie. Hindi ganun ho. Hindi ganun. Hindi lamang pumunta ka dito, nag-pray ka, hindi ganun ho. Hindi magic lang. Wala pong divine genie na magpapal. Ang buong blessing po ng Diyos, nais niyang ibigay po sa iyo at saka sa akin. At naisasum up into one word. Listen to this. I'm done. Ang blessing ng Diyos ay nais-sum up into one word. J-E-S-U-S. Hello. Ang gusto lamang ng Panginoon, siya ang maghahari sa puso mo. Siya ay malapit sa iyo. Siya ang buhay mo. Hello. Siya lang. Remember this. Siya lang. Siya lang. Huwag na kayong mag-isip ng iba. I am here. King of kings and Lord of lords. I am here. The author of the universe, the owner of everything. I just want you to look at me. I just want you to put me in your heart. I just want to fellowship with you. Tigilan nyo na yung pagbabangayan yung yan. Tigilan nyo na yan. I just want to fellowship with you. That sins put away. I must be with you. I must be with you. If we want more blessing, then what we are really asking for is more of Jesus. And in order to get more of Jesus, you must, it is not an option, you must have His dirt on your hands. Gusto mo blessing? Bumaba ka naman. Maging humble ka naman. Maging obedient ka naman.
Salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka po. Papasalamat po kami sa salita po ninyo na siyang amin pong napagbulay-bulayan sa umaga pong ito. Uuwi kami na dadalhin namin ito po. Nawa, nakita namin, nasalamin namin ang salita. Nakita namin kung nasaan na kami. Nakita namin kung ano kami sa harapan ninyo. Nakita namin kung ano ang pwede at dapat namin gawin sa inyo. Kung anong behavior or attitude ang dapat meron kami sa inyong harapan. At kung anong maitutulong namin sa church, hindi yung makukuha lang namin, kundi anong maitulong namin, anong magawa namin, anong contribution na pwede namin gawin in your name. Lord, put that dirt into our hands. Like Nancy and Daniel, they asked, put that dirt in my hands, in our hands. We continue serving you, Lord. We continue to give our time. Yes, ang dami namin problema. Pero Lord, give that dirt to our hands. We're going to serve you more and more. And we're going to be with you more. And we need you more. We need you more. Titiwala ko amang lahat na ito po sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.